Okay, kumusta po ang lahat? Ako, katatapos ka lang sa aking trabaho kasi buong weekend mayroon kaming mga ano dito, yung amo nandito kasi trabaho kasi namin dito nandito kami sa sa may farm. So kami ang ano dito, nagtatrabaho nga kami ang nakatira dito. So itong buong weekend mula noong Biyernes hanggang ngayon ay Linggo ay puno po ang aming trabaho talaga. Ganito talaga buhay natin ng mga OFW. Buhay no. Ganun talaga buhay natin. Ay, naghanap buhay tayo, so no choice, kailangan talaga magtrabaho. So ang trabaho natin dito, kung hindi hardinero, all around ang trabaho natin dito. Ito na nga naman ngayon. Shout out muna tayo bago mag-umpisa sa ating mga pagtalsik-talsik sa mga laway at itong may mga hindi magandang tingnan. So shout out muna tayo dito. Unang-una kay Ma'am Mila Ye dyan sa may Singapore. Uy, shout out po dyan sa may Singapore, Ma'am. Ingat po kayo dyan, Ma'am, ha. Kay Ma'am Ami Cabrera sa Saudi Arabia. Ay, ingat po kayo sa Saudi Arabia. At ito si Sir Benjamin Simato, Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia din. Ingat-ingat ho sa Saudi Arabia, ha. Ito yun sila ni Ma'am Ami ito yun sila yung mga mga suki ko talaga to. Nakikita ko to lagi nagko-comment sa ating mga video. Salamat sa inyong pag-suporta lagi. At ito kay Ma'am Maria Fi Bidunyo. Ito, suki ko rin to. Laging din to nanonood sa ating mga vlog. Maraming salamat sa inyong suporta. At itong si Ma'am Edwina Asiniero. Salamat po sa inyo ulit na kayo po talagang nakikita ko lagi na nanonood sa ating mga vlog, nagko-comment. Okay lang ho yan. Yung iba dyan may nag-comment sa akin kanina, di ko na yun, na huli na siya nakapanood ng video ko. So okay lang yun. Ang importante, mayroon tayong mga kung naka-notify naman sa inyo yan. So kung may time lang kayo, panoorin niyo yon kung saan man kayo, kung mayroong makakuha kayo ng mga wifi dyan. So pwede mapanood nyo. Basta ang importante, naka-notify sa inyo yung bell button, pindutin nyo lang yon para hindi man kayo mapanood ka agad-agad. So mga sa mga susunod na mga araw na lang. So araw-araw natin nag-a-upload basta hindi lang tayo busy, araw-araw natin nag-a-upload kasi marami naman tayong pwedeng bira-birahin dyan sa mga yung mga tao sa gobyerno ngayon. Katulad nito pag-uusapan natin. Ito, ay nako, si Boyeng Remulla. Pag-uusapan natin ngayon itong si Boyeng Remulla. Kauusap lang natin nung nakaraang araw, ito na sunod ng video na to. Yun pala yung pakay natin na nagsinungaling na naman itong si Boyeng. Di pa nga na-resolve yung sabungiro, na missing sabungiro. Ito na naman, iba ang target ni ngayon, ni Boyeng Remulla. Alam niyo kung saan siya ilalagay? Saan siya ilalagay? Saan siya parang nag-apply siya sa Office of the Ombudsman. Kasi itong si Ombudsman Martires ay hanggang July 27 lang pala ito. So ito yung si Boyeng Remulla ay nangarap magiging ombudsman. Pagka nagkataon na dito to sa ombudsman, sigurado kalitsi-litsi na naman ang buhay dyan. So, alam naman natin kung sino ang tinatarget talaga ni Boyeng Remulla ngayon. Itong mga Duterte. Ang kapal ng mukha naman natin ito. Naalala nyo ba to nung panahon ng ABS-CBN na isa rin to sa mga dumidikit sa mga Duterte? Ito yung nagpapahirap talaga ng husto sa ABS-CBN, itong si Remulla, ito si Barsaga, si Defensor na si... Nakalimutan ko yung pangalan ng Defensor. Basta Defensor. Si Mike Defensor pala. Sino pang nito? Yung mga congressman talaga na napakatigrin nila noon. Na talagang ito yung sobrang sip-sip dati kay Pangulong Duterte. Itong si Remulla. Ngayon kay Bongbong Marcos naman siya. So, iwanan niya ang kanyang departamentong Department of Justice. Kasi nangarap siya na dito sa ombudsman. Siguro malaki ang lagayan sa ombudsman kaysa Department of Justice. Kita naman natin Kasi ang mga kaso dyan talagang sa Department of Justice, iba naman yan. Pero dito sa ombudsman mukhang tiba-tiba si Boyeng Remulla dyan. Alam naman natin kung gano'ng kagarapal ang mukha nitong hayop na tong si Remulla na to. Yung anak nga niya, mayroong nahulihan nga ng mga dahon-dahon Hindi lang yung basta-basta dahon-dahon, ha.
Talagang paldo-paldo na dahon yon. Pero ilang buwan lang, isang taon, di ata umabot isang taon yung anak niya. Nakulong yon pero nakawala. Kasi mahina daw yung ebidensya nun. Mahina daw yung ebidensya nun. Yung mga paldo-paldo na yun na mga dahon na yun. Ito yung balita ng bilyonaryo na si Remulla ay tinatarget ang ombudsman. Animal ka, Remulla. Ayan. Secretary Boying Remulla is reportedly joining the search for the next ombudsman of the country. The Judicial and Bar Council is accepting applications and recommendations for the position until July 4th. According to a Politico article, Secretary Remulla has already submitted his application. Ombudsman Samuel Martires' term will expire on July 27, which prompts the ongoing application and recommendation process by the Judicial and Bar Council. Secretary Remulla is expected to compete with other government officials, including Philippine Competition Commission Chairman Michael Aguinaldo and Justice Undersecretary Jose Cadiz Jr. Tapos ngayon, mayroon pang, tatlo silang nag-agawan ngayon kung sino ho yung talagang uupo dyan sa ombudsman. Malamang, kasi paborito sa mga ni Bongbong Marcos nung si Remulla, mga Remulla, kasi dalawa ba naman magkapatid, itong si John Vic ay siya ngayon ang SILJ kasi nasa DILJ siya eh. At ito si Boying Remulla nga sa DOJ. Siya ang SOJ. So, malupit. Malupit ang target ni Remulla ngayon. At ito pa yung kaso ni VP Sara, nandyan din sa ombudsman na. So, pwede niya yan na kanyang bulabugin na naman yan dyan. Kasi si VP Sara, mayroong kaso dyan sa, sa DOJ eh. Hindi pa nga nasabi ko nga, hindi pa nga niya na-resolve itong mga sabungero. Takot ba siya na tapusin mo na itong sabungero? Bakit hindi niya tapusin mo na itong sabungero bago niya lilipat ng itong sa ombudsman? Itong mga sabungero, di ba, mayroon siyang dyan na hindi daw basta-basta ang dyan, pinaka mastermind dyan, kasi pwede daw ang Supreme Court ba yun ay mayroon konektado nitong tao na to, itong mastermind itong sa sabungero, yung missing sabungero. At ito, in fairness itong mga sabungero na to ay matagal na ho ito, bago bumaba si dating Pangulong Duterte ay nandyan na ho yan, na nagkaroon na ho ng mga malalaking balita yan noon. So hanggat dumating itong si Remulla na siya ang inappoint na DOJ secretary, kasi siya ang pinalitan kasi niya sino ba itong pinalitan niya? Naalala ko ngayon lang si Minardo Guevara. So si Minardo Guevara, alam naman natin, nilipat sa dito sa ibang opisina yan siya. Ay nako, nakalimutan ko na naman. Animal naman talaga to. Nakalimutan ko tuloy kung saan siya nilipat. Itong sa nung ayaw niyang, yung mag-abogado siya sa gobyerno. Ano bang opisina? Ay nako, nakalimutan ko. Pasensya na kayo. Sino nga ba? Ano nga ba yun? Ombudsman tong si Martires. Ay, sa Solicitor General itong kailan tinanggal din sa kalaunan itong si Minardo Guevara. In fairness naman, magaling to si Minardo Guevara, na siya dati ang pumalit din kay itong yung wig ang buhok. Vitaliano Aguirre. So controversial din 'yon at pinalitan siya ni itong si Minardo Guevara. Tapos pagka panalo ni Bongbong Marcos, ito si ang pumalit nga, si Remulla. At ito si Remulla, hindi pa niya natapos yung kaso niya. Inamin naman niya yun. Na hirap daw siya. At nagpasalamat nga daw siya ngayon kasi may titistigo na biglang lumitaw. At nabuhayan siya ng loob. At siguro hindi siya sigurado dyan sa kanyang tao na nagtitistigo. Kaya siguro siya nag-apply siya sa ombudsman. Pagka siguro, ito alam naman natin kung gaano kalakas itong mga Remulla sa mga kay Bongbong Marcos, sa mga Marcos, di sigurado magkaroon to ng pagkakataon na uupo dito sa
dito sa ombudsman. So, kanako, sabi ko nga, kalitsi-litsi ang buhay nito sa mga tao ngayon na ano, pag si Rimulya ang ano dyan, ang uupo. Alam naman natin si Rimulya kung wala yan eh. Ang ano lang yan, pinaano lang nila, protektuhan lang niya. Dahil nako, pangalan na ng mga Rimulya yan sa Cavite. Kita naman natin kung ano ang mga papel din to mga Rimulya sa Cavite. Nako naman, huwag kayong alis muna kasi dalawa ang pag-usapan natin ngayon. At itong Mandaluyong naman na binalita na sobrang dugyot. Binaha ang Mandaluyong, nakita pa yung may patay na daga at barado ang mga kanal dahil dito sa pagbabaha dyan sa may Mandaluyong, sa may Plainview, dyan sa may ano yan Buni. Sabi ko nga si Binhor Abalos, kumandidato ng senador, yung Mandaluyong na ngayon asawa niya nagiging mayor dyan Hindi nga maano yung baha. Noon pa yung baha kay Abalos. Ilang taon si Abalos nagiging mayor dyan sa Mandaluyong. Nagiging MMDA chairman dyan. Lutas ba ang Mandaluyong sa baha? Wala. Ito balita nakakadiri itong balita na to ha. Sa kalaliman ng gabi, pinerwisyo ng masamang panahon ang Mandaluyong. Naglutangan ng mga basura at may mga patay pandaga. Nakatutok si Bea Pinlac. Nagmistulang dagat ang bahagi na to sa Barangay Plainview, Mandaluyong City. Binaha ang ilang parte ng Mandaluyong matapos ulanin kagabi. Basura at pati patay na daga ang nagpalutang-lutang sa baha na namerwisyo sa mga tao roon hanggang kaninang madaling araw. May batang lumangoy sa baha. May ilang tao na nakisakay sa truck, pero may lumusong na sa tubig. Hindi kami makalusong, kaya lang no choice na kasi nga oras na rin, madaling araw na. Daming basura na bumabara. Lulusong talaga. Kaysa di lulusong, di naman makauwi. Kanya-kanyang diskarte ang mga motorista para makatawid. Naantala naman ang pamamasada ng ilang tricycle driver. Talagang perwisyo talaga yung baha na yan. Kaya yan, hindi kami makabiyahe ng maayos. Hindi man namin mahatid yung mga pasahero. Kunting ulan lang, baha na. Gumamit naman ng rescue boat ang mga otoridad para sagipin ang ilang na stranded sa baha. Ilang oras matapos ang ulan, hindi pa rin tuluyang humuhupa ang tubig. Ayon sa barangay, gumagana ang lahat ng pumping station sa lugar. Pero ang problema, mga baradong kanal. Sa ibang drainage po, may mga basura lang po talaga na nabablock po yung parang pinaka-way po ng tubig kaya medyo natatagalan po ng konti. Yung ibang buga po kasi ng tubig, imbis po na papasok sa drainage, palabas po yung buga po ng iba. Nakikipagtulungan na raw sila sa MMDA at Mandaluyong LGU para matanggal ang basurang bumabara sa mga kanal at estero. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng MMDA. Ay di ba? Kadiri naman itong Mandaluyong na to, kadiri itong mga Abalos na to. Dati kasi itong Mandaluyong, dyan ako nakatira 9 de Pebrero. Yung may squatter dyan, kasi may pagbaba lang na may Cherry Foodorama dati. Yung naalala nyo yung mga Cherry Foodorama dati, sa West Boulevard, pababa ka ng ganon. Tapos, pagbaba mo ng ganon, sa may 9 de Pebrero, kanto ng Show Boulevard. Ay, nako. Diyan sa may Martinez, dyan kami namamalingki. Ay, nako naman, ang baha dyan, ang lupit. Ang lupit nakita naman natin sa balita na yun, kadiri naman talaga itong Mandaluyong na to. Tapos nangarap siya na magiging senador. Wala kang ang ginawa dyan sa pagiging MMDA chairman. Tapos lalaktaw ko na naman ang pagiging senador. Ngayon nako, ayusin nyo na Mandaluyong. Hoy, Abalos. Ito yung, sa totoo lang, ito yung, yan sa may, may silo ba yan? Yung sa may rotunda ng City Hall ng Mandaluyong. City Hall na ba ba yan? Dapat tama, City Hall ng Mandaluyong. Ay nako, ang baha dyan malupit. Yung papunta ka na Makati. Ay nako, ang lupit dyan. Matindi ang baha dyan. Hindi na lutas-lutas dyan. Ganon kakapal ng mukha itong mga sa Mandaluyong itong mga Nagpalitan lang itong mga Gonzales at itong itong Abalos. Walang naggawa dyan sa Mandaluyong. Tapos yung pinagmamalaki lang niya. Dito lang yung Mandang Bigamol. Dito may Ortigas. Yan lang yung pinagmamalaki nila yan dyan. Pero dito sa may ibang kaloob-looban ng Mandaluyong, ay nako, dugyot. Parang parang mangyimi ka dyan pag ulan talaga dadaan ka dyan. Ay nako, wag ko nang dadaan dyan. Lalo pag nakamotor, wag ka na lumaan dyan. Nakita naman sa balita, ay may patayng daga pa.
Tapos alam naman nila tag-ulan na di sila naglilinis, di sila nagtanggal ng mga nakakabara dyan, mga declogging ba. Dapat kasi yan nung summer, yun ang tinatrabaho nila para na pagdating itong tag-ulan, hindi na yun na ng baha. Ayan na nga sinasabi eh. Tapos pagka sabihin na naman yan, may mga problema daw. Ito na namang pumping station. Ay sabi ng MMDA, gumagana naman daw yung pumping station nila. So ang problema, sila mismo. Hindi talaga malinis ang Mandaluyong. Sabihin nyo naman na gumagawa-gawa ako ng istorya. Taga Mandaluyong ako dati ha. Diyan ako nakatira ng ilang taon. Yan nga yan sa may Show Boulevard. Sa may 9 de Febrero. Nako naman. Pagkasabihin ka na, saan ka nakatira? Mandaluyong. Sa labas o sa loob? Kasi ang Mandaluyong mayroon naman kasi correctional, nandyan. Kaya ang ibig sabihin nun, sa loob ka, di sa correctional ka, doon ka, o kaya sa mental. Nagiging amo ko rin yan dati. Sa mental din sa hospital nagtatrabaho eh. Isang nurse dyan sa hospital, doktora, dyan sa mental hospital. Kaya yung Mandaluyong, kabisado ko ho yan dyan. Kaya nandyan yung kulungan ng mga babae, andyan yung hospital ng mga siraulo. Kaya itong siraulo, sorry na lang sa mga ganun yung mga yung nawala ng pag-iisip. Kaya dyan sa Mandaluyong, sa loob ng mental hospital, ilang beses ako nakapasok na dyan kasi doktora nga yung amo ko dati. Noon yon. Matagal ng panahon yon. Kaya lang, yung baha nga yan dyan. Noon pa talaga yan, dekada na. Siglo na nga siguro dyan eh. Walang ginawa ang mga sa Mandaluyong dyan, yung mga abalos. Kadiri kayo mga abalos. Ano bang talaga ninyo? Tapos itong ganun lang yan, abalos, Gonzales. Tapos pag mga abalos na naman mag-mayor, ang mga Gonzales mag-congressman, sila pa rin yan eh. Kung si Gonzales mag-mayor, ang mga abalos naman mag-congressman, ganun lang yan sila. Lipat-lipat. Tapos yung nakikita ko nga dyan, may mga ang abalos nagiging ngayon, may mga konsihal. Siya naman. Tapos yung pagbabaha dyan, ayusin nyo na yan. Huy, Mandaluyong. Lalo dyan sa may Kalintong, dyan, matindi ang pagbabaha dyan. Sa may Acacia Lane, matindi ang pagbabaha dyan sa Buni. Kaya, pag lumusong ka dyan, sigurado magkaroon ka ng Buni. Oy siya, maraming salamat sa inyo. Kita-kita tayo sa next vlog. Maraming salamat sa suporta ulit ha. Ingat po ang lahat.